manatiling nakatayo. At basahin po natin yung ating passage ngayong umaga po sa 2 Samuel chapter 24, verse 24. Sabay-sabay po natin yung basahin. 1, 2, 3. But the king said to Araunah, "No, but I will buy it from you for a price. I will not offer burnt offerings to the Lord, my God, that cost me nothing." So David bought the threshing floor and the oxen for 50 shekels of silver. Samahan niyo po ako sa panalangin. Heavenly Father, maraming salamat po, O God, for this morning, O God, na kami po ay nandito muli, na binigyan niyo po muli kami ng panibagong buhay, O God. At Lord, nawa, ang dalangin ko po, ibuksan po yung aming mga puso, ang aming mga isipan, ang aming tenga, O God, as we hear your word today, O God. Continue to connect with us, O God. Let your Spirit, the Holy Spirit, really works in this place, O God. Sa bawat isang nandito, Lord God. At excited na ma-meet ka, Lord God. Salamat po, Panginoon, at patuloy na we entrust everything sa iyo, Lord God. Yung aming mga puso, yung karumihan nito, Lord. Linisin mo ito, Panginoon. And sa oras na ito, Lord God, kayo po yung ina-acknowledge namin, Lord, sa lugar na ito, Lord God. Patuloy po kayo na kumilos, Lord God. And sa iyo lamang ang pinakamataas na papuri ko, God, sa pangalan ng anak na si Jesus. Amen. Sige po, makakaupo na po ang lahat. So, kamusta po yung bawat isa? So, ngayon po ay patuloy na ongoing po yung ating National Convention. And yung mga pastors natin and mga workers natin sa Lord is andun po ngayon. And patuloy po natin silang ipag-pray as still ongoing po yung ating National Convention. And ayun po ngayon, ako po yung naatasan na magbahagi ng salita ngayong umaga. And let's continue po yung series natin for this month of May. So, past weeks po, di ba, na pag-usapan natin yung being open in our hearts. And last week po, no, being open with our lives. So ngayon po, mapag-uusapan natin yung being open in our hands. So last week po, no, recap lang natin yung na-share ni Kuya Caleb po. So opening our lives, gospel and life given together sa 1 Thessalonians chapter 2, verse 1 to 8. No? So nabahagi doon ni Kuya Caleb yung buhay nila Apostle Paul, yung boldness nila sa pag-witness ng gospel, kahit na nakakaranas sila ng conflict and suffering. At patuloy pa rin silang abutin yung mga tao dun sa 1 Thessalonians Church. And nakita rin natin, no, natutunan natin din po yung motibo nila, ba't nila ginagawa yun. And it's not to please man o yung mga taga doon, pero to really please God sa kanilang ginagawa. Yung pagbubukas ng buhay nila sa gospel at doon sa mga tao na nandun. And lastly po, no, yung pag-open ng life nila ay it shares gentleness and care for the benefit of others. So talagang hindi pang sarili lang yung pagbubukas ng buhay nila kasabay ng pag-share ng gospel, pero for the benefit talaga ng mga nasa Thessalonians Church. And ngayon naman pong umaga, pag-uusapan naman natin is opening our hands, giving that cost something. So yung binasa po natin kanina sa 2 Samuel chapter 24, verse 24. So, pasadahan lang po natin uling basahin, no? But the king said to Araunah, "No, but I will buy it from you for a price. I will not offer burnt offerings to the Lord, my God, that cost me nothing." So David bought the threshing floor and the oxen for 50 shekels of silver. Sa Tagalog naman po, ngunit sinabi ng hari, o si King David po yun, "Hindi maaari, babayaran kita, sapagkat hindi ako maghahandog kay Yahweh ng anumang walang halaga sa akin."
Kaya't binayaran ni David ang giikang iyon at ang toro sa halagang 50 pirasong pilak. So tingnan lang po natin, ano ba yung meron sa background ng Second Samuel. So, yung author po ng book na ito is traditionally sila Prophet Samuel, sila Prophet Nathan, and God. So maraming nagsulat po dun sa Second Samuel. And ano bang meron sa Second Samuel is more on historical narrative siya. So history ng bayan ng Israel theologically. And yung tema na makikita natin po doon is yung about sa covenant ni God, yung kingship, yung kasalanan ng Israel, yung justice ni God, and yung faithfulness ng Lord. So nandito rin yung time frame nito, yung makikita natin yung parang continuous story ni David, yung pagiging king niya sa Israel and over sa Judah. And dito na rin yung makikita rin natin dito sa patapos na part ng 2 Samuel, yung end ng reign bilang hari ni King David po. And ito pong 2 Samuel, specifically yung verse or yung chapter 24, is in parallel po, kung gusto niyo pong basahin din, sa 1 Chronicles chapter 21. So, kung makikita niyo po, parang same story sila, pero may ibang angle na pinakita po doon. So yun po, tingnan natin yung mga characters dito sa 2 Samuel chapter 24. So una, si King David po at si Joab. So si Joab yung commander ng army ni David. So yun po yung niya, ni King David. And then si God, so seer. So sabi po yung seer, sila yung someone gifted by God to receive vision and reveal divine truth. So parang similar sila sa prophet, sa mga propeta. And isang character pa dito is si Arauna, o yung siya isang Jebusite. O sa 1 Chronicles 21, ang tinawag sa kanya ay Ornan. So siya yung may-ari ng threshing floor na binili ni David. So dito po, sa picture na ito, nag-search po ako ng isang illustration, kung ano yung scenario dun sa verse 24 na binasa natin. So yan, nakita natin illustration lang naman po ito. Si King David is, binili niya yung threshing floor kay Arauna, yung Jebusite na may-ari ng lugar na yun. And ngayon po, i-share ko yung balikan lang natin yung story behind dito sa verse 24. Ano ba yung previous nangyari bago sinabi ni David yung I will not offer to the Lord burnt offering that cost me nothing. So kwento time lang po muna. So itong chapter na to, yung chapter 24 ng 2 Samuel is isa siyang story that recounts a significant event sa buhay ni King David, kung saan nagpa-conduct siya ng isang census. So, yung census na yon is about sa parang fighting men ng Israel. So, nagpa-census si David kung ilan na ba yung bilang ng mga kayang lumaban sa bayan ng Israel. And inutusan niya si Joab, yung commander ng army niya, na mag-take ng census na ito from north hanggang south ng buong Israel. And then, inabot si Joab ng almost 9 months and 20 days. So, ganun katagal yung census na ginawa ni Joab. Sinunod niya yung utos ni David. And as he goes back, nireport niya na yung mga kayang lumaban or gumamit ng mga armas is sa total sa Israel, 800,000 yung kaya. And sa bayan naman ng Judah is 500,000. So ganun karami po yung na-census ni Joab. Pero David's heart was struck
after he numbered the people. So parang na-convict si David, no, after niyang magpa-census. So mamaya malaman natin bakit na-convict si David. Bakit yung census na ito ay nag-displease or hindi siya pleasing kay God. So as we continue the story mo, no, dahil dun sa ginawa ni David na yon na hindi nga nagustuhan ng Panginoon yung pagko-conduct ng census, the word of the Lord came to Prophet Gad. So si Gad, yung GAD, yung kanina sa character natin. And sinabi niya kay David na may punishment si God na nais iparating sa'yo at pumili ka kung ano yon. So 3 punishment po yung pinapili ni God through Prophet Gad, GAD, kay King David. Una, yung 3 years of famine. And then, pangalawa po, yung 3 months ng enemy pursuit o yung parang i-chase sila ng kaaway nila. So, parang sasakupin sila yung bayan nila Israel, no? And then, yung panghuling option, yung 3 days of plague o yung salot, magkakaroon ng parang epidemic sa bayan ng Israel. And si David, no, ang pinili niya dito sa 3 punishment na to, yung panghuli po, yung magkakaroon ng plague or ng salot sa bayan ng Israel. Kasi parang sinabi niya, kung makikita niyo po at babasahin niyo rin yung sa story ng 2 Samuel 24, gusto niya na dahil sa pagkakasala niya, si Lord mismo, yung sa kamay ni Lord mismo siya magbumagsak. Dahil ang Panginoon is graceful and merciful ang Panginoon. Kasi di ba parang yung plague, si Lord mismo yung magpapadala nun eh. Unlike po dun sa famine, may mga pwede pang makaligtas kasi pag nakapag-impok sila ng mga food nila, medyo parang hindi sila ganun maapektuhan, no? Pero yung isa naman, yung kaaway nila, so ilan lang yung maapektuhan kapag ginera sila. Pero yung panghuli, kahit si David, pwedeng maapektuhan yung family niya dun sa plague na ito o sa salot na ito. So yung plague na to, nag-result siya ng 70,000 na tao ang namatay po sa Israel. So ganun karami yung naapektuhan dahil dun sa kasalanan nung pagsisensus ni David. No? Yung instruction niya na yun, that caused 70,000 people dun sa bayan ng Israel namatay po dahil dun sa salot na yun. O sa epidemic na yun. And upon realizing po, no, dun sa bigat nung kasalanan ni David, nag-offer siya ng appease kay God, and through that, si Prophet Gad uli nakipag-communicate kay David na, sige, sabi ni Lord, pumunta ka dun sa threshing floor at doon ka mag-build ng altar for an offering. And dahil doon, sinunod naman to ni David. So pumunta siya doon sa threshing floor kung saan si Arauna, yung may-ari po ng threshing floor. And doon po siya nag-build ng altar and nag-offer sa Panginoon. At doon po yung story sa verse 24 na yung parang story na yun na binasa natin kanina. So ito po, naghanap din po ako ng picture na ano ba yung tsura ng threshing floor o yung kung saan parang ito yung binili ni David, no? So yung threshing floor po is isa siyang flat hard surface kung saan dito po parang hinihiwalay yung ipa sa ng grains sa iba. Parang process po ito sa agriculture dun sa tradition nila dati. So ganyan po yung itsura ng threshing floor. And may mga ox po na ginagamit para nilalakaran po yung mga inilagay na mga ipa para mahiwalay siya. Tapos tinothrow daw sa hangin para lumaglag po yung mga grains po. Tapos yung mga hindi na kailangan, iboblow na lang siya ng hangin. So biblically meaning parang it describe daw po yung separation, yung purification, and yung sacrifice and worship. So yan po.
Dito sa verse na ito, no, let's dig deep. Bakit nasabi ni David yung itong word na pagkakasabi niya na to? Sapagkat hindi ako maghahandog kay Yahweh ng anumang walang halaga sa akin. Ano yung pinanggagalingan ni David dito? No? Ano ba yung sacrifice na ginawa ni David? Binili niya yung threshing floor at nag-demonstrate ito na willing siyang mag-sacrifice for the Lord na hindi convenient at libre. And bakit kaya to ginawa ni David? No? Sa tingin niyo po, bakit kayang gawin ni David yon? Ano yung pinanggagalingan niya? Kasi meron siyang real commitment to God. And yung totoong commitment niya na yon, yung relationship niya kay God, can lead him to offer something that cost. Kahit yung anumang meron sa kanya, willing niyang isurrender yon for the Lord. Ano pong big idea ng 2 Samuel 24? Authentic worship involves real sacrifice. A posture of open hands reflects true worship and naturally leads to giving generously, even at a cost. As we reflect po dito sa 2 Samuel 24, verse 24, let's examine ourselves. Ano na ba? Kamusta na po yung ating spiritual and sacrifices sa Panginoon? Katulad din po ba tayo ni David na may desire to offer something that really can cost us just to really worship the Lord? Ganun na ba yung level ng relationship natin kay Lord? Na kaya natin mag-open ng ating mga kamay? And today, isipin po natin, no, ano pong sa panahon ngayon, what does it mean to live with an open hands? So yun po yung pag-uusapan natin ngayon, no? May 3 points po tayong pag-uusapan. Una, worship requires sacrifice. Opening our hands with our time. Pangalawa po, worship flows from the heart. Opening hands with our talent and costly devotion reveals God's word. Open hands with our treasure. So, unahin po natin yung unang point. Worship requires sacrifice. So, as we can observe po, no, David didn't choose convenience and cost-free offering. He chose intentional worship. That even as king, he chose personal sacrifice. Sometimes po, no, real worship is not convenient and it is really costly. And this implies that something valuable must be willing to sacrifice. And ano pong mukha nito, no? And sometimes po, no, ano ba yung isang example nito na valuable na to? Sa atin, it may be time. Our time. Because real worship costs our time. Yung totoong pagsamba po natin sa Panginoon is hindi lang yung parang tira-tirang oras natin, yung kaya natin ibigay, pero yung priority ba natin talaga, yung maibigay natin ang ating buong oras sa Panginoon. Worship requires sacrifice. So, like a valuable thing sa atin, yung oras natin, we can give it sa ating Panginoon. In David's action po, no, dun sa repentance niya to the Lord, yun lang po, it requires time pa rin kay David. Yung pag-offer niya nung time na yon para mag-offer ng offering niya sa Lord, may sacrifice na po kay David yon bilang hari. Sa atin po, no, di ba narinig na natin po yung katagan na parang time is gold. Naniniwala po ba kayo doon? Time is gold.
Kasi we really give time po sa ating mga trabaho, we give time po sa mga bagay-bagay like sa relationship natin, sa ating mga pamilya, we give time dun sa ating fellowship, and everything po is requires our time. And let's be honest na time is one of the hardest thing to surrender. Kaya once we give our time to the Lord, may cost po yun sa atin. For our principle po, no, na pwede nating makita doon, closed hands hold on to comfort, but open hands release time to God. When your hands are closed, you protect your schedules, but when your hands are open, you surrender your time to God. Amen po ba? Kapag po tayo po ay bukas yung mga kamay, talagang may surrender yung oras natin sa Panginoon. Kahit busy po tayo, we can surrender our time with the Lord. Sa application naman po natin, dun sa unang point, opening our hands with our time is making time with God as our main priority. It is choosing prayer over social media, choosing devotion over distraction, and opening our hands can be a release of control sa ating mga schedule. So hindi na tayo nagko-compromise. For I just want to share lang po, no. Sa akin po personally, yung personal na opening of hands ko in my time is yung pag-uwi ko po ng weekly dito sa Laguna, from Manila po. So I make a commitment with the Lord to really come here po sa atin sa Nagcarlan to give my time to serve the Lord, to have fellowship po sa bawat isa. Kahit po di ba mamamahal po yung gasolina, pag naman po walang dalang sasakyan, yung hassle po ng pag-commute from Manila papunta dito, it requires sacrifice. Pero salamat sa Lord kasi tinuturuan niya po ako na i-open yung hands ko, yung oras ko para sa Kanya and para sa pagsiserve din sa Kanya. Even though po yung sa ministry works, no, yung bibigay ng oras po sa mga dito, sa gawain po sa atin sa church, sa mga D-groups po natin, di ba? Imbis na parang tutulog ka na lang pagka weekend, pero you will make time to have this fellowship sa mga kapatid natin. In practical discipleship po, no, kayo po ba, pwede niyo po bang tanungin yung mga sarili niyo? Open na po ba yung hands niyo through your time for discipleship, for the Sunday service? Sa D-group nyo po ba, nagko-compromise pa rin ba kayo sa oras nyo? O pag sinabi po ng D-group leader nyo, may meet tayo, bukas talaga yung oras nyo, willing kayo na i-give up yung mga una yung priority na hindi naman talaga dapat i-priority. Ganun na po ba yung buhay natin? Let's ask ourselves, do I give God my best time? O spare time lang po yung binibigay natin sa Panginoon? Mga kapatid, if it doesn't cost your time, it may not be your true worship. So yung totoong pagsamba natin sa Panginoon will require talaga po yung oras natin. And I pray na bukas, mabuksan ng Lord yung ating mga kamay doon. So, dumako po tayo sa second point natin. No? Worship flows from the heart, opening our hands with our talent. As we can observe po, no, David personally led the response and didn't delegate repentance. David's concern was not just the act, but it was the heart behind the act.
So si David po, no, siya talaga mismo yung nanguna dun sa pag-worship, pag-repent niya through the sacrifice, through the offering. So hindi niya po inutos to dun sa iba. Sa mga, pwede naman niya kasing iutos dun sa mga, ano niya parang servant niya, di ba? Pero si David mismo, yung nag-engage, papunta dun sa pag-offering na to. And yung ginawa ni David po, no, it demonstrates his obedience and accountability dun sa kasalanan na nagawa niya. Even in failure, he stayed available to God. And si God naman po, no, really seeks yung genuine worship natin from the heart. So tinitingnan din ni God pa rin yung puso natin dun sa mga ginagawa natin. Hindi lang yung basta yung external na devotion natin. Kasi kaya nating maduga yun Pero the Lord will really look into our heart. Pero most of the time po, no, tingnan nyo po, yung engagement natin sa Panginoon, di ba? It requires our opening with our talents. Yung skills na meron tayo, di ba? Yun yung way para makapag-engage din tayo sa Panginoon It requires our personal investment po. Like, kung magaling ka, meron kang leadership na skills, magagamit mo yun para sa Panginoon. And yung katotohanan po, si God, hindi lang niya gusto basta yung offering, but He wanted yung involvement talaga ni David dun sa moment na yun. And usually po, yung katotohanan nun, based dito sa observation natin, it will start from the heart. And from that heart, dun na po magsisimula na mag-engage yung ating mga kamay. So for our principle po, no, ano yung makikita natin dito? A closed hand protect or hides gift or talent. But an open hand releases it for God's glory. Mga kapatid, if your heart truly belongs to God and want to worship Him, your talent won't stay closed off. They will be available, surrendered, and usable. Hindi naman po nakatingin si God dun sa perfect pero yung availability natin, yung heart natin to become, just be available for the Lord. Engaging yung binigay sa atin na gift para sa glory niya. For application po, open hands with our talent is using your gift for God by being available. So yun nga po, yun na pag-usapan natin, no? Serving even when it stretches you. Serving with the right motive. Napakamahalaga po niyan. Honoring God even when unnoticed. And offering your skills without controlling the outcome. In a practical sense po, no, sa ating discipleship, available po ba tayo na magpagamit sa Lord? Or parang kontento na tayo na nakaupo na lang po tayo, nakikinig? Parang okay na po ba tayo dun sa ganong natin? Or willing na tayong i-open pa yung hands natin through our talents para mas magamit tayo ng Panginoon? Kasi hindi naman po lahat sa pagsiserve is nasa spotlight. Pwede rin kahit wala po tayo sa spotlight, makakapag-serve pa rin tayo. Example po, yung mga kapatid natin na patuloy na nagbibigay ng talents nila sa pagluluto. Yung pag-serve sa NatCon, kahit hindi po sila yung nandun sa spotlight, pero ginagamit nila, binubuksan nila yung kanilang hands through their talents to serve the Lord and yung people of God. So tayo rin po, kaya natin din po yun na magawa. And kung hinihipo po kayo ni Lord na buksan yung inyong mga kamay through your talents, kung meron po kayong heart to sing, pwede po kayong umawit sa Panginoon. Kapag meron po kayong heart dun sa mga technologies, yun po yung technical team natin, pwede po kayong magbukas ng hands nyo dun sa mga bagay na yun.
And once naman po, no, yung mga kapatid natin na nakapagbukas na ng hands sa kanilang talent, kamusta po yung mga puso nyo? In practical discipleship, no, nagre-rely pa ba tayo kay God alone? O minsan, parang sa sarili na tayo nakadepende, na parang wala na yung trust natin kay God, kaya ko naman to. So, may problema pa rin po doon. Kasi yung heart natin dapat is on right motive po tayo. And I just want to share lang din po, no, may time din po sa akin na parang one time po na na-assign po ako na bilang worship lead. Parang isang gabi po yun, I communicate with God. Sabi ko, Lord, ba't ganito yung nararamdaman ko? Parang gusto ko namang magpuri sa'yo. Pero parang bakit nabibigatan yung puso mo? And I ask po yung heart ko with the Lord na, ba't ganito yung nararamdaman ko? Si God pa ba yung dahilan? O dahil baka na-assign na lang ako, kaya parang gagampanan ko yung pag-open ko ng hands sa talent, no? Pero, yun, minsan maganda rin po yun talaga i-check natin yung heart natin, no? Why we do these things. Kasi pag malinaw po sa atin, bakit natin ginagawa yung pagsaserve natin through our talents, mas magiging engaged pa po tayo. Mas magiging parang yung driving force natin is aligned with the Lord. Kaya parang kahit anong mangyari, talagang bigay todo po tayo sa pagbubukas ng ating kamay sa mga talents natin with the Lord, for the Lord. God is not after what's in your hand, but what He's after what's in your heart. So, yun po, no, talagang ang Lord is nasa ating, nakatingin talaga sa ating mga puso as we offer and open our hands with our talent. So, yun po, a right heart comes from surrender and not performance. So, lagi lang po tayong bumalik dun sa motive natin as we open our hands with the Lord. So, for the next point po natin, costly devotion reveals God's Word. Ano pong observation natin dito? David refused a free offering. He paid the price full because he know that the value is proven by sacrifice. So, kung titingnan po natin, no, yung sacrifice natin shows kung ano ba yung value talaga ni God sa buhay natin. And yung katotohanan po dito, no, sacrifice involves personal cost. Katulad po nung kay David, no, he gave up something valuable to honor God, and it reflects yung totoong value ni God sa kanya. Doon po sa verse natin kanina, di ba yung 50, binayaran niya ay magkano po? 50 shekels of silver. Alam niyo po ba na yung halaga nun is 5 years ng labor sa bayan ng Israel. So, ganun po yung value ng willing to give up ni David na bayaran kay Arauna na para lang makapag-offer kay God. And hindi niya inaccept yung parang convenient na ibibigay na lang sa kanya ni Arauna yung threshing floor. Pero kasi alam niya na yung value ni God sa kanya deserve something from Him na magre-require talaga ng cost. And sometimes po, yung our treasure will reflect yung devotion natin and priorities natin. Sa ngayon po kasi, no, parang yung isa sa pwede nating ibigay sa Panginoon is yung ating resources talaga. At katulad po yun, nung nakita natin dito sa ginawa ni David, yung resources niya, willing na yung ibigay sa Panginoon. Kahit may cost siya na hindi lang siya basta-basta eh. What principle can we see this po? Closed hands
says, "This is mine," but open hand says, "This belongs to God." Kapag po sarado yung ating mga kamay sa ating possession, meron pong selfishness doon. But kapag binuksan natin yung ating kamay sa Panginoon, it reflects yung trust natin sa Kanya. Yung kahit yung ating resources, willing tayong ibigay sa ating Panginoon. For application po, releasing control over our resources, giving faithfully even when finances feel tight, choosing generosity instead of selfishness, and trusting God instead of clinging to money for security. For practical discipleship po, no? Tayo po ba, example po, kamusta po tayo sa ating pag-give in our tithes and offering? Bukas na po ba yung ating mga hands doon sa pagbibigay ng tithes and offering natin? O minsan parang hindi po tayo makapagbukas ng ating mga hands kasi parang, Lord, parang kakapusin ako. Parang, Lord, teka lang, hindi muna ako magbibigay ngayon kasi may mga bibilin pa ako. O dahil sa bukas na yung ating mga kamay doon, willing na nating isurrender yon yung sa Panginoon. Yung alam natin na He will provide and hindi siya magkukulang sa atin. Kasi po, no, sa katunayan po, sa resources natin, mabilis pong ibigay kapag marami tayong sobra. Amen po ba? Kapag parang hindi naman magkokos sa atin o magsasacrifice, mabilis nating ibigay po yun. Pero pagka yung parang it will cost us talaga, no? Na parang wala na tayo, Lord, ito na nga lang yung meron ako, ibibigay ko pa. Yun po yung totoong worship. It will bleed us and not just yung sobra-sobra na meron tayo. Isang story din po na naalala ko dito sa pagbibigay ng resources. Yung story po nung may-ari ng Colgate. So yung kanyang, yung kanyang salary, parang yung 90% po nun is sa giving niya binibigay. And 10% lang po yung parang pangsarili niya na expenses. So grabe po yung pagbubukas ng hands niya sa kanyang resources and pagtitiwala kay God. So sana po may encourage din tayo na hindi naman po kailangan 90% talaga, no? Pero yun talagang masurrender at mabuksan natin yung ating mga hands sa ating resources and letting God have that control po yung mga resources natin. Kayo po ba? Pwede po bang pakitapik yung katabi nyo? Bukas na ba yung hands mo sa iyong treasures, sa resources? O hindi pa? Kung hindi pa po, pag-pray po natin maigi, no? Let's communicate with God na, Lord, buksan mo rin yung puso ko sa resources. Kasi talagang mahirap po ito, pero si David is example na pwede nating tularan. He is willing to give kahit yung resources niya para sa Panginoon. Your treasure follows what your heart values most. If God doesn't have your treasure, something else has your heart. So kung hindi po si God talaga yung tinitingnan natin, no? Iba po yung nasa puso natin talaga. So for conclusion po, David's life in 2 Samuel 24 shows us that he failed and fall into sin against God, yet returned to Him. He refused to offer God something that did not cost him. And his hands are open
a posture of vulnerability and surrender. Sobrang obvious po nung mga response ni David dun sa 2 Samuel 24. Una, parang kung babalikan po natin yung story, malinaw na merciful si God. Kaya di ba pinili niya nga yung sa kamay na lang ni Lord yung punishment magmula. And kitang-kita natin yung accountability din ni David kahit siya yung hari. Nag-give siya ng time niya talaga para, nag-engage talaga siya para siya mismo yung magpunta dun sa threshing floor para mag-build ng altar at mag-offer dun. And siya mismo po, tinanggap niya na siya ay nagkasala sa Panginoon. Naging bukas talaga si David. Naging vulnerable siya doon. Tapos ayaw niya rin kung mag-offer sa Panginoon na convenient at walang halaga sa kanya. Yung determination po ni David na yun, to offer something that is really costly sa atin, challenges us to reflect yung sincerity natin. Kamusta na ba yung sacrifice natin sa Panginoon? Dahil we can learn from the life of David po na dahil yung commitment niya sa Panginoon is talagang on a personal level, kaya yung pagsasacrifice niya on a personal level din po, kaya niyang ibigay lahat sa Panginoon. And gusto ko lang din po i-highlight, no, yung pag-refuse ni David ng free worship, present that salvation cannot be cheap. In parallel po, no, yung salvation natin is, ang cost po nun is yung life ni Jesus. And kapag naiintindihan po natin talaga yung cost din ng cross, ang magiging response natin, no, yung buhay natin, is talagang magiging bukas yung ating mga hands dito sa mga areas na to. Yun, wala pala. Next slide po. Dito sa mga area na to, yung picture ng true worship is open hands with our time, open hands with talent, and open hands with our treasure. Yung pag-o-open po ng hands natin is a picture of vulnerability. Kasi talagang matatabasan tayo eh. Talagang magpapabigay tayo ng lahat-lahat sa atin. No? Sacrificial giving. On a deeper level po, no, ng opening our hands, it will reflect the letting go of control, yung release ng pride natin, and surrender talaga sa lahat. Because if our hands are closed, it really limit yung worship natin. Kapag sarado po yung hand natin, talagang hindi tayo makapag-full surrender sa Panginoon. And hindi po natin mabibigay talaga yung totoong worship sa Panginoon. The reality is, we cannot worship God from something na parang binigay lang sa atin ng iba, tapos i-offer natin sa Lord. Hindi po ganun yung totoong worship eh. Yung totoong worship talaga is, it's from you. May personal talaga na investment sa atin, na yun talaga yung willing mo ibigay sa Panginoon. And that's the real essence po ng opening our hands sa mga bagay na ito. Kayo po ba, as you reflect sa mga buhay nyo, no, sa buhay natin, dun sa tatlong area na to, saan po kaya tayo hindi pa open? Ano pa pong area ng buhay natin yung close pa po yung ating mga hands and tayo pa po yung in control dito? So I just want to give you po a challenge sa bawat isa. If God has become too easy or convenient, yung pagsunod natin kay God, parang convenient lang, easy. Baka ito na po yung oras to align our hearts, to really open our hands. So give God your time intentionally. Use your talent sacrificially, and release your treasure generously.
When our hands are open with our time, our talents, and our treasure, we begin to live the kind of worship David demonstrated. So ano po yung demonstrate ni David? It is costly, it is sincere, and fully surrendered sa Panginoon. So today, just come to God. Open your hands in your time, in your talents, and in your resources. Because open hands make room for real sacrifice. And real sacrifice will lead us to real worship. Every generation, from sa atin po hanggang sa mga susunod na generation, let's encourage them to really open their hands for the Lord. Because yun po talaga yung picture ng totoong devotion natin sa Panginoon. And ito po, may mga discussion question tayo mamaya na pwede natin mapag-usapan. So, ipa-flash na lang po namin itong mga question na ito so we can have the small group po later. So ngayon po, patuloy ko pong inanayahan ang lahat na tumayo at sama-sama po tayong manalangin ulit. Ang Heavenly Father, maraming salamat po, O God. Sa umagang ito, Panginoon, Lord, we just want to come before you, Lord God. And you know our hearts, O God. Alam mo yung motives namin, Panginoon. Alam mo yung laman nito, Panginoon. And sa oras na ito, O God, once our heart are really open, our hands will really become engaged, O God. Katulad po nung nabasa namin, Lord God, sa story ni David, yung sacrificial giving niya sa iyo, Panginoon. Ayaw niya nung libre, Panginoon. Ayaw niya nung yung bigay galing sa iba, tapos ibibigay sa iyo. And Lord, nawa maging ganun din po kami, Lord God. Nawa maging open yung hands namin. Tanggalin niyo po, Lord God, yung mga in control sa amin, yung mga close hands namin sa aming mga oras. Hindi namin mabigay ito sa iyo, Panginoon, ng buo. Hindi namin ito ma-priority sa iyo, Lord God. We compromise, Panginoon, sa aming mga oras. Buksan mo yung hands namin dito, Panginoon. Sa aming mga talents, O God. Lord, nawa, Panginoon, ibigay din namin sa iyo to. I-open din namin yung hands namin sa iyo sa aming mga talents na binigay mo sa amin for your glory, O God. Not just for our selfish desires, Panginoon, or for our comfort. Pero God, ibigay namin to sa iyo, Panginoon. And kung sakali man, Lord, na bukas na yung aming hands sa mga talents namin, Lord, i-align mo rin po yung aming motives, O God. And yung reliance namin, Panginoon, nawa laging sa'yo lamang ito, Lord. Hindi sa aming mga sarili, Panginoon. Dahil yung reality, hindi namin kaya, Panginoon. Hindi namin to kaya, Lord God. And God, buksan mo rin yung aming hands sa aming mga resources, O God. Katulad ni David, O God, nawa yung giving namin, Panginoon, is hindi lang dahil sobra to, Lord God, pero it will cost us something. It will bleed us. And kapag po ganun na yung heart namin, ganun na yung hands namin sa'yo sa aming mga resources, Lord God, kaya namin masabi, Lord, na talagang ikaw na yung in control sa amin. And we will not be in control, Panginoon, sa aming mga resources. Lord, salamat po. At thank you, God, for this story, Lord God, na aming nakita. And above all, Panginoon, pwede namin makita, Lord God, na ikaw, God, yung isa pang model, si Jesus, na nag-cost ng kanyang buhay on that cross for us to be saved, for us to have this life of discipleship, O God. Sa maraming salamat po, Panginoon. At nawa, Lord God, lakaran din po namin yun, Lord, bilang iyong anak, O God, bilang isang
Kristiyano, Lord, na nagsasabi na kami, tagasunod mo. Nawa, Lord, maging bukas po yung aming mga hands talaga sa aming time, sa aming talents, sa aming resources, O God. Maraming salamat po, Lord God, sa umagang ito. Nawa, Panginoon, yung aming puso ay nabuksan, O God. And Lord, sa darating na week na ito, Panginoon, as we reflect itong aming napag-usapan, aming nabasa, nawa, Panginoon, communicate mo kami, O God, at bigyan mo po kami, Lord, ng lakas para magampanan ito, Panginoon. Na kami sa iyo magtiwala, Lord God. Sa mga oras, Lord, na nais namin mag-compromise, Lord, give us wisdom. And kayo po yung mag-empower sa amin, Panginoon, na piliin ka, Lord God. Piliin itong aming natutunan, Panginoon. At patuloy, Lord, na we bless each one of us. Lord God, i-bless mo po kami na nandito, Lord God, na paglabas namin dito, Lord God, sa sambahang ito, nawa, Panginoon, yung aming heart ay nabago, nabuksan, at talagang engaged kami, Lord God, for this coming week, Lord God. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit, O God, samahan niyo po kami, Lord God, and we receive your blessing upon blessing. We receive your wisdom, O God, in this place alone, Lord God. To you alone the highest praise and glory, O God. Be with us for the following days po. Salamat po, Panginoon. Jesus' name, Amen.